Lahat po kami dahil mahal po namin kayo. Ginawa po namin yung PBB para sa inyo. Para sa amin. Oo naman na. Ayun, maraming salamat. That's so sweet. Pero syempre nabagin mo na kayo na yung TDH. Di ba sobrang trending ng TDH? Siguro, we wanted to know, meron ba kang i-expect na project kasama ang iyong TDH? Ayun. Asan doon? Sino bang TDH pala? Okay. Marami namang TDH talaga sa mundong ito. Paano ba ito? So, kung meron man pong dadating na trabaho, why not? Let's maximize all of it dahil nandito naman po tayo. So, let's milk it kung ano man po ang pwede. Yes. As long as we're staying true to ourselves at wala tayong inaapakan ng tao, kung sino ka mang TDH ka, tara, magtrabaho tayo. May TDH na, hindi na fan meet. Fans meet na, kasi marami. Sir Nicky, any... Thank you. Additional? Kay Will naman. Ay, opo. Hi Will. Good morning. Good morning po. Natanong si Clam and she mentioned na you're one of her favorite anak. Ikaw at si Sneer. Siguro you wanted to ask for your reaction sa statement niya na yun. Totoo naman po yun. De, pero syempre, ang dami po namin anak ni... Ang dami po namin... Ang dami na... Wait lang ha? Naguguluhan ako. Nasa video ka tayo eh. Hello? Hindi para maging asawa ni Ate Klang ngayon ha. De, marami kaming... mga anak ni Ate Klang. And... Mali pa rin po yun. Maraming anak si Ate Klang ngayon dapat. At naniniwala naman po ako na may kanya-kanya kami ng place sa puso ni Ate Klang. And ang importante naman po talaga nun ay ipagmamahalan namin sa isa't isa. Pero kung ako po yung tatanungin, ako talaga yung favorite. Wait lang. Pero of course, nakakatuwa lang na madala namin yung relationship na nabuild namin sa loob ng bahay dito. And now na nagka-work kami, grabe, sobrang fulfilling kasi pinag-uusapan lang namin sa loob ng bahay yun na what if mag-work tayo, acting ka na. Dati ayaw-ayaw pa niya Ate Klang. Ngayon, naging reality na siya. Kaya sobrang nakakataba talaga ng puso na mangyari yung mga what ifs namin sa loob ng bahay. Thank you. And in terms of relationships na nabanggit mo, ano lang yung valuable lesson na natutunan mo in terms of relationship and friendship inside the house? Relationship, siguro is really compromise po yun talaga. Commit ka lang talaga. Matuto ka mag-trust kasi hindi mo alam na yung mga tao pala na nasa harap mo, yung iba dyan, talagang tatanggapin ka ng buo. Kasi for years, sobrang takot po ako ipakita kayo sa sarili ko. Kagaya ng sinabi ko kanina. Pero dito sa PBB, yung mga kasama kong housemates, naipakita talaga nila sa akin na kung sino man ako, tanggap nila ako. At kung ano man yung pinapakita ko, masaya sila dun. As long as ako yun. As long as nagpapakatotoo ako sa sarili ko. Thank you and congratulations to all the housemates. Thank you. Thank you so much, Sir Nicky. Okay, tuloy pa natin. Let's have questions from Sir Pao Canyamo. And this is for Dustin and Ashley, I believe. Yes. Hello, everyone. Hello, Dustin. Rain. Hello, Pao pala. Yes. Hi everyone, congratulations. Grabe, pinanood ko from the very start until the end. Napapaiyak na ako sa mga elimination mo eh. So, I have a question for Ashley. Siyempre, in the PBB house, siyempre meron naman talagang eviction night. May matatanggal. So, you were first evictee at that time. So, do you think, if given a chance na mag-stay longer pa, mas napakilala mo ba ang sarili mo sa taong bahay? Or napakilala mo na at the time for 2 to 3 weeks staying in the PBB house? Yes, of course naman. I feel like anyone would want to stay longer inside the house if given a chance. And yeah, I think also if I could have stayed longer, siguro mas nakilala rin nila ako. But I also have no regrets sa 3 weeks na yun. Kasi sa 3 weeks na rin naman na yun, so unexpectedly na may mga taong mahal na rin. At marami na pala ako na-inspire. Sabi ko, akala ko sa 3 weeks na yun, wala akong napakita sa outside world. Pero surprisingly, when I went outside, parang a lot of people cried with me. Pag may mga ibang tao, pag nakikita ko sila, they would cry. Parang, kasi parang they understand what I was going through. And some people were
nakaka-relate sila sa akin. And yun talaga yung pinaka hindi ko in-expect. But again, I was so grateful for that. Because bilang artista rin naman, even before pa ako nag-PBB, bilang isang actress, ang laging purpose ko sa mga tao is to inspire and to motivate a lot of people. So, siguro hanggang doon lang talaga yung PBB journey ko. Better things is waiting for me in the outside world, but no regrets. Kahit naman nung tagal ako doon, or if I stayed shorter, I feel like nothing would change rin. I mean, like, mahal pa rin ako ng tao, minahal pa rin ako ng tao, and I will always be grateful na naging parte ako ng history ng PBB. Na-feel mo ba na nag-trending ka kasi na when you were evicted, like parang almost a week, parang nagluluksa yung mga tao. Oo nga po eh, pati yung meme, actually, ito nagsimula yung meme ng OA at saka yung nonchalant. Sa amin ni AC. Yun yung hindi ko in-expect. Never ako naging meme. Naging meme ng parang ganun katagal. Pero hindi ko in-expect na lahat ng tao ginagaya yung meme namin. And again, like, mayroon kasi ako mga issues na tinaklo inside Kuya's house. There were times I got so emotional, mga breakdown moments ko. And I feel ko sa pagiging vulnerable ko inside the confession room, doon ko rin siguro na-touch yung mga lives ng tao in the outside world. Because a lot of people understand what I was going through. And a lot of people were going through the same thing I was feeling. So parang, isa yun sa parang hindi ko in-expect na I was able to connect with a lot of people in the outside world. Kasi, again, lahat kami, pag nasa loob kami ng bahay ni Kuya, may sarili kaming mundo doon. Hindi talaga namin naririnig yung noises in the outside world. So, sobrang na-overwhelmed talaga akong paglabas ko na parang, shocks, ang dami nilang alam tungkol sa akin. Tapos nakita na nila yung mga breakdown moments ko na ginagaya nila. Tinatanong nila kung okay pa ba ako, kung tumingin na ba ako ng psychiatrist or whatsoever. But again, I think that was still part of the journey inside PBB, and it shaped me as the person I am right now. So, whatever happened inside, no regrets, kahit 3 weeks lang po ako. Kasi sa 3 weeks na yun as a housemate, sobrang dami rin naging blessings sa outside world after. More blessings pa yun, for Thank sure. you so much. Thank you so much for sharing your story with us. So, my next question is for Dustin. Hi, Dust. So, syempre naman, you were fighting for the last spot para makapasok sa final Big Four. Siyempre, anong na-feel mo na at that time? Kasi yung tinawag ni Reno, parang napakakalmado mo at that time. In-expect mo na ba na lalabas ka or nag-ready ka lang at that moment? At that time, I wasn't really expecting anything talaga. And to answer your question, if hindi ako nagkakamali, pang 5th time ko na ata consecutive ma-nominate or mapunta sa eviction night. So every time na napupunta ako doon, siguro ready na rin talaga ako. Anytime. Sabi namin palagi, everything happens for a reason. So, at that time, parang sabi ko, if oras na. Masakit kasi yun nga, last evictee kami ng PBB Collab. Sobrang sakit, parang heartbreak siya, honestly. Blanco lang yung mukha ko nun kasi kailangan ko maging andon for Bianca. Kasi alam kong mas magiging mahirap to for her, yun for her. So ako, naging positive na lang din talaga ako. At of course, yung nakapasok naman is yung duo na close din namin, which is si Mika and Brent. So, happy rin naman. Happy na may kasamang sakit, parang gano'n. Mixed emotion. Pero yung second challenge nga, kasi yung mga netizens, in-upload ka talaga. Like yung napagod na si Bianca and then you have her. So, uploaded ka lahat ng netizens, nababasa sa mga comments. Na ayun nga, nilook forward mo na laban lang, ganyan. Pero, ano na. So, we were looking forward lang sa inyo rin, of course, sa show mo and also with her. Sige, acknowledge ko muna yung sinabi mo, yung sa second big task namin. Sobrang hirap kasi talaga nung task. Honestly, hindi rin namin ma-imagine until now kung paano namin yun nalagpasan. Yung second task, parang 7 hours kami nakahold sa tawag doon, sa mga cubes, mga blocks.
Ako sabi ko kay Bianca, lagi ko sinasabi sa kanya na kahit anong mangyari, sobrang proud ako sa kanya. Kasi si Bianca talaga, siya yung isa sa pinakamalakas sa bahay ni Kuya. And for some reason, hindi niya nakikita yun. So,